kailangan laging may accountable sa pinapasweldoan. Trabaho mo yan? Sino gumagawa nitong trabahong to? Oh, yung barangay tanod namin. Sumusweldo yung barangay tanod. Oh, ba't wala sila dito? Fired nyo lahat yun. Mag-hire kayo ng gustong magtrabaho. Right? Ngayon, kung wala, magsumbong kayo sa barangay chairman. Oh, alam mo ba yung ginagawa ng 12 mong barangay tanod? Nope. Ha? Oh, fired ka. Maghanap kayo ng magtatrabaho. And then, sino boss mo? O, si councilor. Councilor, alam mo yung ginagawa nung ano mo? O, tanggal ka. Hanggang sa makarating sa big boss. Ano ginagawa niyo? Walang nagtatrabaho. Sinusweldohan namin kayo. You know? Start from there. Kasi, trabaho yan eh. Sinusweldohan sila. Okay? They have to do their job. Ang nagpapasweldo pa dyan, mga tao. Okay? From taxes, kayo. So, kailangan magtrabaho sila para sa inyo. Hindi yung sinusweldohan sila na galing sa inyo, nakatunga nga lang sila. And then yung iba, pinatatrabaho sa iba. Like, let's say may nangungurakot, bro. Right? Kaninong trabaho yun para bilangin lahat ng budget? Of course, may accountant dyan. If those accountants are doing their jobs, mahuhuli kung sino yung mga nangungupit. Right? And now, kung yung mga nanguhuli, they're doing their jobs, mahuhuli ngayon yung mga kurakot. Kailangan lahat na sumisweldo, pare, they have to do their jobs. Okay. Someone's always accountable, bro. Tama yung sinabi ni negosyante. Ay, ni music. Kailangan talaga magtrabaho ang mga tao. All right. I think you're very passionate about politics pala, selective. But JM, ang haba talaga ng linya mo eh. At ang haba ng mga... I didn't mention any names, bro. I'm just saying the topic. I understand where you're coming from. I'm just saying that talagang you wanna enumerate everything. Ang haba ng linya mo talagang I like it. Yeah, JM. It has to be detailed, bro. Kasi kailangan Sige, talaga, Brad, mayroong accountable. Go ahead. Actually, selectable. Accountable naman lahat yan. Kasi ako, galing din ako ng politics. Sa lower naman ako, as SK chairman, sa pambarangays lang. Actually, bro, lahat ng projects mo, once na-approve yan ng DILG, yan ang humahawak sa mga lower government. Like, yun nga, sa mga barangays, SK chairman, yan ang humahawak. Once na-approve yung project mo, tsaka sa COA, bro, meron talagang 10% na nakukuha yan. SOP yan para sa mga nagpa-project. Then, dun kasi, bro, dun nagiging sakim yung mga ibang politiko na tao na meron na silang nakukuhang ganong 10% na komisyon, ay naabuso pa nila. Kaya yung iba dyan, bro, once natapos ka na sa term mo, hindi ka basta-basta makakaalis ng ibang bansa, bro, kasi may clearance ka from COA and DILG. Once na in-approve yan ng DILG at COA, that's the time na parang malinis ka, wala kang ginawang kalokohan, wala kang ginawang kung ano-ano. I know. So, sino ngayon yung accountable na nagbigay ng budget na yon? So, before they give someone a budget, they have to check everything first, COA, right? bro. COA and DILG. Kasi, bro, so, ano nangyari dun sa binigay na budget? Dun sa binigay na, let's say, okay, magpo-propose ka ng Brad, let's say. Magpo-propose ka ng... Dito kasi, bro, sa Pilipinas, before ka kumuha ng budget, bro, may budget hearing din kayo.